Gandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo nagkakatipon muli upang magpugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kaisa ng Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, na ngayon ay nagdiriwang din ng kapistahan ng La Naval de Manila, ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. At ugaliin natin na sa buwan na ito ay bilang pamilya lalo na tayo makapagdasal ng Santo Rosario. Sabi nga ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. Ang pamilyang nagdarasal sama-sama ay sama-sama pa rin anuman ang mangyari sa buhay. Ngayong linggong ito, napakasimple lang po ng mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang gustong sabihin ng Diyos? Katiwala tayong lahat ng Diyos. Yan ang gustong sabihin at ipaalala sa bawat isa sa atin. Katiwala tayo ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Mukhang hindi katiwa-tiwala yung katabi nyo, ayaw yung tignan, no? Natatakot kayo, no? Tingnan niyo yung bag niyo, baka na-slash na, no? Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Huwag natin kalilimutan yan. Siguro nga may mga ibang taong hindi nagtitiwala sa iyo. May ibang taong nagdududa sa iyo. May ibang taong nagkakait sa iyo. Pero ang Diyos na lubhang mabuti at maawain, ay pinagkatiwalaan tayo. Sa katunayan, ang lahat-lahat sa atin ay ipinagkatiwala ng Diyos. Mula nang tayo'y ipinanganak, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Ang buhay natin, pinagkatiwala lang yan ng Diyos sa atin. Ang pamilya mo, lahat-lahat sa atin, ay pinagkatiwala ng Diyos. Ngunit mga kapatid, mag-ingat po tayo sapagkat baka sa halip na tayo'y maging katiwala, sa halip na tiwala ang manaig, baka sa bandang huli ang lumabas, tayo'y maging tiwali. Kita nyo, konti lang diferensya ng salitang tiwala at tiwali. Sana Hari Manawari, hindi tayo maging tiwali. Bawal ang tiwali. Huwag kang maging tiwali. Sa halip, maging katiwala ka ng Diyos. Ang lumago ay ang tiwala ng Diyos. Nakita natin sa mga pagbasa, sa unang pagbasa, ang Diyos daw, hinanda niya ang ubasan, ang bayan ng Israel. Hinanda niya lahat. Siya na nagtanim, siya naglinis, siya nag-ayos. Pero ano raw nangyari? Nung mag-aanihan na, ang lumabas, mga ligaw na ubas, maasim na ubas. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi niya, anong nangyari dito? Inayos ko ang lahat. Ipinagkatiwala ko ang lahat, pero maasim ang naging bunga. Naging tiwali. Bakit daw ganon?
Paano raw nagiging tiwali? Bakit nasisira ang tiwala? Ang una raw dahilan, mga kapatid, kaya nasisira ang tiwala at nagiging tiwali ay hindi nagagamit ng tama ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Nakita niyo yung ginawa sa unang pagbasa? Inayos na ng lahat, pero hindi nagamit sa tama. Mga kapatid, lahat tayo may ipinagkalooban Diyos. Pinagkalooban ka ng talino, pero sana yung talinong yan, gawin mo sa tama. Baka naging matalino ka, pero dahil sa sobrang talino mo, nagamit mo yung talino mo para manlinlang, manloko ng tao. Lalo na yung mga mas hirap makaunawa, maasim na ubas, tiwali ang labas niyan. Siguro nga, nagpapasalamat tayo sa mahal na poon. Malusog ka, malakas ka. Yung ibang tao, mahina na. Ikaw malakas. Pero kung yung lakas mo, ginagamit mo para manindak, manakot, mang-api, sayang. Sayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya ka ginawang malakas para lalo kang makatulong. Hindi makaisa sa kapwa, nambubugbog ka, nananakit ka. Magiging maasim na ubas ka, tiwali yan. Sapagkat pinagkalooban ka, pero hindi mo nagagamit ng tama. Yung pagsasalita mo, lahat tayo may pinagkatiwala ang Diyos. Yung pamilya mo, ipinagkatiwala sa iyo yan ng Diyos. Yung asawang mo, yung anak mo, inaalagaan mo ba? Pinag-iingatan mo ba? Yan trabaho mo, yung samahan natin sa simbahan, sa barangay, ipinagkatiwala sa iyo yan ng Diyos. Pero kung sumali ka dyan para makasira, makipag-away, makipagbasag ulo, sayang, magiging maasim ang bunga. Hindi ka na katiwala, tiwali ka na. Kapag hindi nagagamit ng tama ang ipinagkaloob, nagiging tiwali, hindi katiwala. Pero bakit daw? Bakit daw ang mga tao, bakit tayo hindi natin nagagamit ng tama yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Sapagkat, ikalawa, hindi natin nagagamit ng tama sapagkat nagmimistulang may-ari ang dating natin. Nakakalimutan natin, katiwala tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, yun ang unang simpleng mensahe. Katiwala ka ng Diyos. Katiwala ka ni Jesus Nazareno. Hindi ikaw ang may-ari. Ganun ang nangyari sa Ebanghelyo. Nagkagulo. Bakit nagkagulo? Yung mga trabahador sa ubasan, akala nila sila ang may-ari. Kaya nung naniningil na yung may-ari, binubugbog nila yung mga ibang alipin. Nung pinadala na nung hari yung kanyang anak, anong sabi ng mga trabahador? Patayin na natin itong mga anak na ito. Pag nawala na to, tayo na ang mag-aari. Ganon yung ginawa kay Jesus Nazareno. Akala ng mga kalaban nila, akala ng kalaban niya, pag nawala na siya sa eksena, tapos na ang lahat. Pero natapos nga ba? Hindi. Yung mga tumapos kay Jesus Nazareno, sila yung natapos. Sila yung natalo. Sila yung nawala. Ganon din nangyari sa ubasan. Yung mga nag-ahari-hari, yung mga nagdiyos-diyosan, yung mga akala nila sila ang may-ari, nagtagumpay ba sila? Hindi. Sa bandang huli, sila rin ang naparusahan. Sila rin yung nalipol. Sila rin yung napahamak. Mga kapatid,
Hindi tayo ang may-ari. Yan ang tukso ngayon sa mundo natin. Akala mo ikaw may-ari ng buhay mo. Kaya minsan yung mga ibang tao sabihin nila, buhay ko to. Ako ang masusunod. Walang pakialamanan. Kung anong gusto ko sa buhay ko, anong gusto ko sa katawan ko, ako ang masusunod. Kaya ang daling pumatay. Kaya yung iba naiisipang magpakamatay. Kasi akala natin tayo ang may-ari maging ng buhay natin. Hindi po. Ipinagkatiwala lang ito sa atin ng Panginoon. Yung pamilya mo, yung anak mo, minsan nakala mo ikaw may-ari. Sasabihin mo pa sa anak mo, galing lang kayo sa akin, ha? Kung ano ang gusto kong gawin. Ako ang makapangyayari. Kaya kahit bugbugin mo yung anak mo, pahirapan mo yung anak mo, hindi mo alagaan ang anak mo. Hindi po. Hindi kayo ang may-ari niyan. Ipinagkatiwala lang sa inyo ng Diyos. At dapat mong alagaan anuman ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kahapon, kasama ng ibang mga samahan dito sa Quiapo, pinagnilaya namin, ingatan ang kalikasan. Hindi tayo may-ari ng daigdig, kaya huwag kang tapon ng tapon. Huwag mong sirain ng gagubatan. Huwag natin abusuhin ang mga ilog. Ang ilog natin, hindi palikuran natin, hindi ang basurahan natin. Hindi tayo may-ari ng kalikasan. Ipinagkatiwala lang sa atin ito ng Diyos. Ano raw ang diferensya? Pag nag-aasal hari at may-ari na tayo. Hindi po. Tayo lamang ay mga katiwala. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito po yung ipagdasal natin. Magpasalamat tayo na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Oo, kahit ganito itsura natin, kahit ganito ugali natin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At huwag nating sirain yon. Huwag tayo maging tiwali. Huwag tayo magmistulang may-ari. Sa halip, tayo nawa ay lumago sa pagmamalasakit, pagmamahal, katulad ni Jesus Nazareno. Upang sa bandang huli, masabi niya sa atin, kasama kayo sa kaharian ko, kayong mga naglilingkod sa akin, kayong mga katiwala kong tapat. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami, iyong mga deboto, iyong mga kaibigan at alagad. Salamat po. Patuloy kayong nagtitiwala sa amin, bagamat kami hindi karapat-dapat. Salamat po sa mga ipinagkaloob niyo sa amin. Ang buhay namin, ang pamilya namin, lahat-lahat sa amin, ang trabaho, ang lakas ko. Salamat po. At sana po magamit ko ng tama at maayos anuman ang ipinagkatiwala ninyo sa akin. Patawad po kung minsan kami nagmamalabis. Kung minsan nakala namin kami ang may-ari at para kaming nagahari at nagdidiyos-diyosan. Patawad po kung sumusunod kami sa mga nagahari-harian at nagdidiyos-diyosan sa aming paligid. Ipaalala niyo po sa amin, kayo ang tunay na hari, kayo ang tunay na may-ari, at kayo ang tunay na magpapala sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.